Higit 2 buwan na ang nakalipas mula nang umapela ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na madiskwalipika si ICC Chief Prosecutor Karim Khan mula sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulo. Batay sa isinumiting argumento ng defense, mayroong conflict of interest si Khan sa kaso dahil sa naging representasyon noon sa kasong kahalintulad ng kinaharap ngayon ni Duterte sa ICC. Bago naging Chief Prosecutor ng ICC noong 2021, si Khan na private lawyer for hire ay tumayong abogado ng mga biktima ng umano'y war on drugs sa Pilipinas noong 2018. Iginit ng kampo ni Duterte na ang nakalipas na partisipasyon ni Khan sa isang similar na kaso ay maaapektuhan ng impartiality ng investigasyon ng ICC kung saan siya ang Chief Prosecutor. Dagdag ng defense, hindi umano malabo na magkaroon ng personal na interes si Khan na mahatulan si Duterte, bunsod na rin ng mga impormasyong nakalap mula sa dating nilahokang war on drugs case sa Pilipinas. Sa isang hindi pa naisa sa publikong dokumento, tinanggap na ng ICC appeal judges ang apela ng defense at tuloy ng diniskwalipika si Khan mula sa kaso. Kinatigan ng korte ang argumento ng defense sa posibleng conflict of interest ni Khan sa kaso at posibleng maging bias sa paglilitis. Sa kasalukuyan, wala pang reaksyon ng ICC Office of the Prosecutor patungkol sa nasabing desisyon. Samantala, sa isang chance interview sa Zamboanga City nitong Miyerkules, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi niya pa nakikita ang opisyal na desisyon, ngunit sinagundahan ang naging apela ng defense para sa posibleng conflict of interest mula sa parte ni Khan. Sa kabila ng diskwalifikasyon ni Khan, hindi pa rin aniya magpapakampante ang kampo ng dating Pangulo at paghahandaan pa rin mabuti ang prosecution. Na pag-iimbestiga, pareho lang din yung gagawin nila na case build-up, no? So ang mahalaga talaga is ang preparation ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng mga posibleng ilabas na witnesses at ebidensya ng prosecution. Sa kanyang parte, patuloy din ang komunikasyon ni VP Sara sa iba pang mga abogado maging dito sa Pilipinas upang matukoy kung ano-ano pa ang mga maaaring gawing hakbang para sa nakatatandang Duterte. Sa kasalukuyan, hindi raw makapagbibigay ng assessment si VP Sara sa estado at sa laki ng posibilidad na maipanalo ang kaso ni FEPRRD bilang confidential ang nilalaman ng investigasyon at tanging mga abogado lamang ang mga maaaring maka-access nito. Nagpasalamat naman ang ikalawang Pangulo sa ipinasang resolusyon ng Senado na layong maisailalim na lamang sa house arrest si FPRRD bilang pagsaalang-alang sa kalusugan nito. Sa kabila nito, wala raw siyang balak na makipag-usap kay Pangulong Marcos patungkol sa kalagayan at kapakanan ng kanyang ama. Hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Trabaho niya yun at trabaho niya yun in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. Kung ano man yung problema legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon, ay problema na yon niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Because there's no going back sa ginawa nila na rendition. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.